Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, is set to file a criminal complaint against the Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council, and members of the House Committee on Justice on Monday, April 27, before the Quezon City Prosecutor's Office for alleged violations of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws, and Data Privacy Act. Yan po. Magandang development ito. Hindi nila inaasahan na re-resback kaagad ang kampo ni BP Sara. Ano yung kasabihan natin? Lentek lang ang walang. Alam nyo na. Tingnan natin ang nag-react ha. 12,000 ang nag-react. 6,100 tumatawa. Sinong tinatawanan? Maybe ang AMLAC at saka Committee on Justice. 5,200 ang nag-like, 1,300 ang nag-love. Ako, nag-like ako eh. Like ko yung resback kaagad, kampo ni BP Sara. Dito nyo makikita na palaban ang ating BP Sara. Hindi nila pwedeng gawin yung lahat na gusto nilang gawin. May mga batas tayo. Anti-Money Laundering Act, may dapat kang sundin doon. Data Privacy Act, meron ka rin dapat sundin. Ano pa yung isang batas? Bank Secrecy Laws, maraming batas na posibleng na violate. Okay. Alivio, the power and authority of AMLAC and the rules of impeachment. Alvin Sr., good. Let's see the three branches of government doing check and balance. J. Cruz, pag nahuli, abogado yan, kaya alam niya ang ginagawa niya. Hindi lang basta-basta abogado ito. Magaling na abogado ang mga Carpio. The battle of alleged lawbreakers and alleged lawbenders, wherein many are lawmakers. That's a lawful process. Take your best shots to defeat it. They're not denying it. They're peace because it went public. Good development. This will further establish and clarify due process and the constitutional mandate of the House of Representatives. Battle of another set of 16 lawyers. Okay, bakit kaya di kasama sa kaso si Trillanes? Ibang kaso rin yan kay Trillanes eh. Ang pinag-aaralan nila kay Trillanes naman is cyber libel o kaya yung AMLAC is istapa. But most likely is cyber libel ang isasampa kay Trillanes. So, makikita nyo, lalong nagiging masalimuot or exciting itong impeachment proceedings ni BP Sara. Kay, grabe oh. Pero mo yan, gusto nilang paniwalain ang taong bayan na 6.7 billion ang ari-arian o yaman ng mag-asawang Duterte. Hindi naman kami bobo na maniwala na 6.7 dahil yung ipinakita is just the total bank transactions ng mag-asawa for a period of 20 years. Example lang yan ha. Ako, nag-deposit ako ng 1 million sa bangko. So, counted na yon. And then,
winidraw ko yung 1 million. So, ang total nun, 2 million na. Kaya lang, actually, ang pera ko, 1 million lang. And then, yung 1 million, ininegosyo ko. Kaya lang, nalugi. So, ano? May 1 million pa ba ako? Wala na. Kaya lang, lumalabas, doon sa transaksyon, meron akong 2 million kasi meron akong diniposito at meron din akong winidraw. Ganon lang yun kasimple yung ipinakita ng AMLAC at saka ni Trillanes. So, tingnan natin. Battle of ano na ngayon, low benders and low breakers. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Ano pa ba yung unang isinampa ni Attorney Manscarpio is petition din against sa BIR. Kaya tignan nyo, up to now, ang BIR hindi nagre-release ng income tax return ni BP Sara. Kasi naunahan sila na petisyonan at umaksyon ang korte. Kaya sinasabi ng BIR representative, hindi basta-basta mag-release ng income tax return. Oh. So, ito ngayon, may lalagay sa limelight ang Quezon City Prosecutor's Office. Kasi high profile complaint itong biruin mo yan, sinasampahan is Bangko Sentral, sinasampahan ng reklamo is Committee on Justice, sinasampahan ng AMLAC. But anyway, ako may tiwala pa rin ako sa prosecutors office natin na maraming matitino dyan. Sana gawin nila yung trabaho nila at malalaman natin kung ano ba talaga ang kahinitnan ng kaso na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa video, pantulong sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay sa natagaan mo. So mauna ni ang itsura sa iyang atop sa natabangan og yero. Karaan na gid kaayo ang mga yero og mga dagko na gid ang buslot pod. Kaning ang diri dapit ipang sapahan og habol. Mga karton. Sapahan lang daw ang mga habol. Mo na gid ni mga tarpaulin lang gani ang upan. Ang banan lang og mga kahoy. So muna gid ni ang ilang pagpuyo. So mo na ning ang yero nga among ginahatag nga ipuli sa ilang atop karon nga katong ilang atop nga buslot na. So mapulihan na gyud karon kay mo na ni ang yero nga ihatag gitabang sa ilaha. So ang gawas nga bahin mo na ni ang itsura sa ilang balay Kaplinera. Marvin.
O karon human na gyud sa pag-atop ang among tabang nga yero. So nindot na gyud nga tan-awon. Na ang akat Ginoo o naupulihan sa kadugayon on ha na kuan ni sa amat Ginoo nga dili na gyud kumuulanan. O so pila na to ka tuig anti imong balay? Naka tuig. Unom na ka tuig. Oo. So aya pa gid anti napulihan. Napulihan. Oo, so salamat. Salamat sa naghatag. Oo, salamat.